Gusto na rin isama ng Department of Public Works and Highways ang kontratistang si Curly Discaya sa mga kakasuhan at ikukulong kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Naglabasan ba ng precautionary hold departure order ang Manila Regional Trial Court laban kay Senador Jingo Estrada at apat na dating opisyal ng DPWH na inireklamo ng plunder. Ibig sabihin, bawal muna silang lumabas ng bansa. May unang balita si Joseph Morong. Sa utos ng Manila RTC Branch 52, naglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Jingoy Estrada at apat na dating opisyal ng DPWH. Sina dating Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Para yan sa reklamong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct bribery and receiving gifts by public officers na nasa preliminary investigation stage sa DOJ. Sa dokumento mula sa korte, may probable cause nila para maniwalang posibleng umalis sa bansa ang mga respondent para hindi maaresto at hindi mausig. Note that this does not mean that the pending cases for plunder before the DOJ have already been resolved. Kaya po siya precautionary hold departure order. Ibig po sabihin yan na bago pa po ma-file formally yung kaso in court, nag-issue na yung judge or this Branch 52 RTC Manila of the order anticipating that the respondents in these plunder cases pending before the DOJ may evade arrest. Sinisikap pa namin makuha ang reaksyon ng mga nasa HDO. Tatlo sa kanila ang state witness na sa investigasyon sa flood control project, sina Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Bonoan naman naghaing ng counter affidavit para sa reklamong plunder bago lumabas ang precautionary HDO ng korte. Napaaga ang paghahain ni Bonoan kaya natanong siya ng media kung pupunta ba siyang Amerika kung saan nagpapagamot ang kanyang misis. Planning kung hindi for the US po ba? We'll see, yes. Kailan po alis niyo, sir? Hindi pa ko alam eh. I'm waiting for the advice. Nakapagpaalam na kayo? Yeah, nakapagpaalam kami. Payag naman po. Yeah. Pumayag na po, sir. Yeah. Inaalam pa sa DOJ kung kumpirmado ang mga sinabi ni Bonoan. Kaugnay naman ang 96.5 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental, gusto ng DPWH na isama na rin sa kasuhan at makulong ang kontrakto na si Curly Discaya. Naghain ng manifestation ng DPWH sa Ombudsman para imbestigahan na rin si Curly na nakadetine ngayon sa Senado dahil sa ipinataw na contempt laban sa kanya. Meron kami mga dinagdag na tao. Kinumpirma ito ng Ombudsman na nagsabing nagsumite ang DPWH ng mga sinumpaang salaysay o affidavit na magpapatunay na tulad ng asawa niyang si Sara, beneficial owner o sa madaling sabi, may-ari rin si Curly ng kumpanya. Nauna nang nakulong para sa kaparehong kaso si Sara Discaya at siyam na iba pa. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi na from the inside the company na itong mga tao na ito ay talagang ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga kumpanya na ito. Dadaan sa preliminary investigation ng Ombudsman kung dapat rin bang kasuhan ang asawa ni Sara Discaya na si Pacifico. Hinihingi namin ang panig ng kampo ng mga Discaya pero tumanging magbigay ng pahayag ang abogado nila. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.